Pakita natin ang picture ni Judeline at ng kanyang asawa. December 31, 2021, nang magkaroon sila ng malaking problema. Ang kanyang asawa na aksidente habang nagtatrabaho, naapektuhan ng utak, nagkaroon ng kapansanan. Mayroon silang 2 anak na batang-bata pa. Mula noon si Judeline na ang nagtaguyod ng kanilang pamilya. Nagtatrabaho para panggamot ng mister niya, para sa pangangailangan sa pag-aaral ng mga anak nila, at para sa araw-araw na pangangailangan ng pamilya, siya. Hindi madali sapagkat mahirap lang sila. Kaya I suggest, i-follow nyo rin tulad ko yung page niya at suportahan natin siya. Ang kinukuha niyang trabaho, ang shifting, 3 p.m. to 12 midnight. Kasi sa umaga, papaliguan niya ang kanyang asawa, asikasuhin niya ang mga anak nila. Sa tanghali, darating ang anak niyang bata pa. Mula sa eskwela, 2 p.m., siya naman ang aalis. Magte-take charge yung panganay, pati yung bunso niya, sa pag-aalaga ng tatay nila. Samantalang siya papasok na, uuwi, umaga na, araw-araw, ganon. Kawawa. Tulungan natin siya. Pero alam po ba ninyo kung ano ang transfiguration moment sa buhay niya, na nagpapalakas ng loob niya, nagbibigay ng inspirasyon sa kanya? Ang mga anak niya. Tingnan po niyo yung video na ito, na huli cam sa camera, CCTV ng bahay nila. Ang ginagawa ng bunsong anak niya, inaasikaso ang kanyang ama. Inaangat yung bed, medical bed ba ang tawag dyan? Medyo mahirap kasi mabigat ang kanyang ama. Tingnan po yung effort na naka-fast forward na yan. Babalik ulit. Kailangan pang mas iangat pa. At bakit? Dahil papakainin na niya ang kanyang ama. Hindi siya inutusan ng kanyang ina. Ito yung pahayag ni Judeline tungkol dyan. Hayaan niyong basahin ko sa inyo. I'm so proud of you, anak. Hindi ko akalain sa ganyang edad mo, alam mo yung sitwasyon natin. Madalas, hindi na kita naiintindi dahil nagwo-work si mami. Pag naman ako nasa bahay, si daddy mo ang inaasikaso ko. Iniwan ko kayong tulog ni daddy. Namalengke ako saglit. Pag uwi ko, nabili mo na ng pandesal ang daddy mo at napakain mo na din ito. Pati almusal mo, ikaw na din ang nag-prepare. Don't worry, anak. Babawi si mami at daddy sa iyo. And your daddy is so proud of you as well. Sa message na ito ni Judeline, sige nga, may na-sense ka ng hopelessness, even a bit of it. Nalulungkot ba siya? Na para bang, kawawa naman yung mga anak ko, batang-bata pa. Dumaranas na ng ganyang paghihirap sa buhay nila. Nakasense ka ng parang pagkukwestiyon, pagtatampo sa Diyos, Lord, ano ba naman to? Why are you permitting this to happen, especially to my children? Wala! In fact, finalo ko nga po siya. Chinek ko yung mga videos niya. Baka may isang sasablay na sinisisi ang Diyos. Wala eh. I could not sense even a bit of hopelessness. Pag-asang nasa sense ko. Tingnan po ninyo yung message niya. Di ba ang sabi dyan huwag kang mag-alala anak, don't worry. Babawi si mami sa'yo at si dad. Babawi. Hirap ka pa nga Paano ka babawi? Babawi. May kapansanan pa nga yung asawa. Anong babawi? Sigurado kang mangyayari ito, Judeline? Pero ganyan lagi ang sense ng mga videos niya. Saan siyang muhugot ng pag-asa? Aber! Transfiguration moment na ibinibigay ng Diyos sa kanya. Lalong-lalo na, ayan, sa pamamagitan ng mga anak nila. Yung mga mumunting bagay na yan ang nagbibigay sa kanya ng assurance, Judeline, you are on the right track.
kahit nahihirapan ka, kahit hindi mo alam ang mangyayari pa sa kinabukasan, kung makakaon pa kayo sa kahirapang ito, you are on the right track. You are doing well. Gawin mo lang, ituloy mo lang. Ano yung assurance na may mga ganyan? Yung ginagawa ng mga anak niya. Simpleng bagay na mabubuti at magaganda na nagpapahayag sa kanya. Tulad ng sinasabi sa ating ikalawang pagbasa, sa gitna ng karimlan, may isang ilaw na kahit aandap-andap hanggang sa maranasan ang buong kaliwanagan, ang isang buong tala. Umunting liwanag, mumunting gawa ng kabutihan na nagbibigay ng pag-asa sa kanya. Meron akong mas maganda pa, mas mabuti pang aabangan. Kapatid, yun ang kailangan natin sa buhay. Lalong-lalo na yung mga sagadang sakripisyo para sa pamilya. All we need is a little support. Someone who can help us do what we can already do. Alam naman natin ang gagawin natin eh. Ginagawa naman natin. At kakayanin natin para sa pamilya natin. Pero tao lang tayo. Si Kristo, kinailangan niya ng suporta. Tayo pa ba? Tayo pa bang nagsasakripisyo rin, hindi man sa buong mundo, kundi para sa buong pamilya mo, na para sa iyo ay mundo mo? Kaunting suporta lang ang kailangan. Tama ang Diyos ay magpapadala ng mga suporta, pero pinagdarasal ko na sa bawat taong narito, ang unang-unang suporta natin ay manggaling sa pamilya natin, kasi iba ang suportang galing sa pamilya, inasmuch as sila naman ang dahilan kung bakit tayo nagsasakripisyo talaga.